Welcome to the video, no? So, ako sa kaning video kay ako i-explain kung unsaon pag navigate sa kaning tool na akong gigamit um regarding the new TOS, no, nga gisend ni Ma'am M sa ato GC. So, this is the new look of the ato ang TOS na automated kunuhay, quote-unquote kunuhay. Hindi pa ni siya perfect. Okay? So, ako lang i-navigate kung asa nga portions ang pwede ma-edit and unsay buhaton or unsay mga dapat kaning timailhan or timan-an sa kaning nga tool. So, first is ma-edit ninyo ang subject. So, you can change the subject into like any any names lang. Kunya dinhi pwede po din alisdan ang type of ang type of ng unsa siya nga test like first summative, second summative, or term exam. Pwede po ninyo i-change ang years. So, for example, if you will use this on the next school year, so uban, then you can use it. And then, for the sake of this kaning tutorial, no, I will delete some of the competencies na. Anyways, testing naman sa din ako. So, I wouldn't really be critical on the inputs na naaning file. So, I'll just adjust this. Effect this dito. Anyways, kana lang, ma-edit ra mo na siya, mabutangan mo sa anyways na siya competency, so mudako ra pud nagbalo. So, ang inyo first buhaton ang inig-use ani ninyo nga tool is to kaning fill out the competencies sa ano kay mao man ni pinakaisip pud nga part. And then also kaning write down the topics nga naa sa paper nga mohaom sa competency. So inyo ra kumpihon ang title sa lesson, ibutang ninyo dinhi. Afterwards, if makomplete na ninyo ang inyong topic and competencies, butangan ninyo sa inyong frequency. So, pila ka days or sessions ninyo na human ang inyong topic. So, let's say, pambaka niya siya 2 or 3 sessions pa or maybe a week yun nga session. Then, pwede na na siya. Just specify lang um, pila ka time ang na-spend. Like, kuan, kaning, or sessions ang na-spend. Dinhi nga na portion. Okay? Um, Actually, no, wala po ko makapangutana during our seminar if ang ibutang dili is hours. So, or maybe nawa sa kung nahuna nakalimutan ko. So, if kuan na mo yung notes kung unsa tong ibutang dili like hours ba ka, then you can put hours po din anyways. I-total ra na niya sa ubos. Then iharap po nang kaning i-automate ra niya kung unsay number of items ng inyong um, ibutang dinhi sa ato ang kada competency. So, for example lang natin mga competencies dinhi, butangan ta mga kuan, kaning mga pangan-pangan. Okay, let's say kanalang ko itulo ko ka competencies akong butangan. Okay? Dayon, magbutang ko frequency. Let's say lahi-lahi ko frequency na ay 2 ka sessions kunuhay, na ay 4 ka sessions, o na ay 3 ka sessions. Okay? So if you notice ato ang numbers diri, I'll delete the details diri. Automatic na siya ni compute for the kaning actual number of test items per competency. So, kani 5.56, 11.11, and then 8.83. Ito lang ipadoon, ayun na lang diyan. Okay? Now, for this part over here, instead of kanang kamukha mo lang ang mag-figure out kung pilay numbers nga ibutang or inyong i-round off baka whatsoever, I created this column sa kilid sa nangpuwa, which is kaning partial adjusted. Now, I think na is something wrong sa code diri kay ang 5.56 imo man niyang 5 ra, but I'll check on the coding later. But for this one, kay diri mo magbase sa inyong kaning number of items per exam or per exam. So, for in this case, akong set this here as 25 items. So, if you look at the partial total, it's 24. So, naay kulang nga usa. And it is very common no sa kaning ato ang adjusted or actual nga computation. Normal na siya. Kaya ato man siya good kaning i-adjust anyways. So, for example kani ang imong buhaton sa partial adjusted kani nga portion tapat na gyud sa red is you copy this sa inyong red.
Okay? It indicates red meaning wala pa kay sakto nga details nga nabutang diha. Kaya dapat mo reflect siya sa imuhang nakita diri sa partial adjusted. Okay? Now for this one, since kuwang man tag for kuwan no usa ka book items. So I decided, personally, I decide nga kanilang si 5.56 ang himuon na akong 6 para mo total siya og 25 sa ubos. Mao ni siya sa ubos. Okay? And then, of course, kuhaan ninyo diri, fill out ninyo sa number of items, sa placement of items, then magbase mo sa number of test items nga naa sa inyong adjusted diri sa under ani nga column kani. Diri mo magbase sa unsay kanay numbers nga ipamutang ninyo dinha. So, gikan sa creating mag-start, if feel lang ninyo na i-creating inyong questions or makagama gid mo, then you kuan kaning you put any numbers, pila ka items na ang pwede na, so on and so forth. Okay? Now, sa ubos ani will be ang kuano portion where kwintahon niya ang kaning percentage. Kwintahon niya ang percentage sa imuhang items na gibutang nimo sa NOI, and also the number of items nga nabilong ato nga kaning Bloom's taxonomy. Okay? Now, if for example, ang imuhang items is below sa supposed to be, di ba, kuan siya, mahog. Ang easy, which is ang remembering understanding is 50%, ang imuhang applying and analyzing, which is medium level questions, that is 30%, and ang inyuhang evaluation and creating, which is the difficult questions, is 20%. So, dapat mabilong yapon siya ato or at least around those numbers ang imuhang remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So, ang tool diri is mo indicate siya or mohatag siya nimo og input kung ang imuhang numbers nga gibutang sa NOI does not reflect to the total or at least the percentage nga dapat supposed to be number of items nimo um, based sa kaning remembering, understanding, or ana ba. So, supposed to be dapat kung 50% ang remembering, understanding, so kung 25 sila duha. So, dapat around those numbers na magdagandagan ang inyuhang number of items or NOI sa remembering, understanding. And the same goes with the other kaning two pairs no sa ato ang Bloom's taxonomy. Now, of course, naman yun na siya total pod. So, para mo sakto ang number of items ninyo o ang inyong actual ninyo adjusted, then ikwenta pod sa atong tool kung pila gyud ang total nga iyahang nakwenta sa inyong nabutang nga NOI. Kung it could be nakalimot lang ta og butang sa tinuod nga NOI, wala na to kuan ba um, mamatikdi. So you can look back, asa mo kalapitan no nakuwangan. So you can look back, so mas kuan ni siya kaning para nako lang ha personally kay ako may naghimo so bias. Kanang mas self-reflective siya sa imuha if naay something wrong with the kaning numbers nga imuhang nabutang diri sa NOI nimo kay anyways kaning apart kay dinhi siya ninyo mahilabtan and hopefully wala ni manghilabot. Dili ta probinsya ra. So kung mahilabtan na okay ra, just try to reach me out and we will try to look into the coding no kung asa dapita ang yabo. Okay? So again, self-reflective siya, so you would know asa mo dapita magtan-aw o asa mo dapita na kulangan. So we can just adjust to the numbers para mahimo siyang the same the same sa supposed to be maximum number of items nato for the exam. So it could be 25 or 50 for our term exam. Okay? Now, as for the rest of the portions here, kanira nga portion ang ma-edit. So, kung ilisan ninyo names, or you can change that to any names that you want. Then, of course, um, if kinahanglan ninyo kanang sa ni i-dayton ang subject niya, ang name niya, then you can do so. Also sa kuan po no, ito sa department head. So kung si Ma'am Myla or si Ma'am Mamor, then you can edit here and then edit as well ang iyahang salutations or ang iyahang position. Sa school head, academic head, so pwede po ninyo i-change pero wa po man siguro ni di man siguro ni ma-change na to kasi Ma'am Charity pa man so far ang ato ang academic head. And then si Ma'am Miriam as well. So, wala pa man siguro po mo alilis ni Ma'am Miriam. So, dihari po si Ma'am Miriam. Okay? So, I believe that is all na ako explain regarding the
kaning tool. So if you have any kaning confusions, if oh by the way, for example, bagamay ra inyo ha ganing number of kaning competencies for the exam, especially kaning sa summative. If samukan mo magtanaw aning daghan kaayo nga blank nga spaces, all you have to do, actually gituyo po din ako nga 25 kay I think dili man sad mula pa siguro 25 ang competencies nato tanan subject no. Or I don't know sa MAPE, pero I can adjust anyways, pwede man ako ilisdan. So we can kuan ka ng do something or find a way, BDO, find a way to accommodate the ilahang needs. So again, para mawala ni siya nga ang kuan kaning column or rows nga walay sulod, then all you have to do is just highlight no. Pwede raman mo ka-highlight, drag and click and drag raman siya. Okay? And then just right click and then do not right click sa kaning nag-highlight. Instead, right click aning numbers nga naa sa kilid kaning rows niya mga numbers ning 19, 20, 21. Just click right click on right click on that and then click on hide para mawala to sila. And then mao na sad na ma-print sa inyong printer. Okay? So if you have any questions regarding the tool, don't hesitate to ask me so I can address your questions. That's all. Goodbye.